bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Karuman na interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero gano'n. Iisip mo ito, mga kababayan, na in the first place, ayaw ng China sa US, bakit mo hahayaan yung ayaw ng isang kapitbahay mo na lalapit siya sa pamamagitan mo? Katulad nito, ayaw ng China ng US. Kapitbahay ng China, tayo, Pilipinas. Malayo sila sa US. Yet, tayo, Pilipinas, hinayaan natin na yung US lalapit doon sa China. At the same time, inaalaw pa natin na magdala ng mga military, maglagay ng kanilang mga armas, mga kababayan. Okay, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po ulit dito sa ating YouTube Tabunan PH channel, mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating reaction video ngayon, mga kababayan. At ito, pag-usapan natin kung napakinggan ninyo yung speech ni Bongbong Marcos, mga kababayan, patungkol doon sa China. Speech ni Bongbong Marcos doon sa campaign rally ng kanyang mga partido, mga kababayan. Ito, pag-usapan natin itong issue patungkol dito sa West Philippine Sea, mga kababayan. At ito, tingnan natin kung sino nga ba ang totoong tumatawa sa China kapag bumobomba sila ng water cannon doon sa mga Philippine Coast Guard natin, mga kababayan, o doon sa mga mangingisda natin sa West Philippine Sea. Sino nga ba? Kasi sino nga bang tinutukoy dito ni Bongbong Marcos? At ito, mga kababayan, kuyin na po natin kung sino itong tumatawa na sinasabi ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Sagot kayo dyan kung sino sa tingin nyo. Kasi lumalabas na ang tingin ng mga tao, ang tinutukoy ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, ay si Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang mga kalyado. Tanong natin, tumatawa ba si Pangulong Rodrigo Duterte o ang kanyang mga kapartido, mga kababayan, kapag binobomba ng water cannon yung mga Philippine Coast Guard natin at yung mangingisda? Tanong, sagot kayo dyan. Wala tayong nakikita or naririnig na kung saan tumatawa or pinagtawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ganyang mga pangyayari, mga kababayan, di ba? Ito, natukoy na natin kung sino talaga ang tinutukoy dito ni Bongbong Marcos. At naku, mga kababayan, magugulat kayo kasi parang nilalaglag ni Bongbong Marcos sa kanyang sarili dito, mga kababayan. Ito, tingnan muna natin yung parte ng speech ni Bongbong Marcos na kung saan sinasabi niya ito. By the way, bago natin umpasahan, mga kababayan, like and share ng video natin, and din paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, sa lahat ng nakapag-subscribe na, maraming salamat sa inyo at sana po magpatuloy kayong sumuporta dito sa ating channel. Ito, umpisahan na natin. Bukod po dyan, tignan nyo po ang record ng ating mga kandidato. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako sa pera, pinagsamantalahan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga mangingisda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa ron ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Okay, mga kababayan, stop na lang muna natin dyan kasi yan yung pag-uusapan natin. Kasi nga, maraming nag-iisip, mga kababayan, maraming kababayan natin na sinasabi na ang tinutukoy dito ni Bongbong Marcos ay si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi nga raw, ang sabi
binibenta ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Pilipinas, gagawin tayong probinsya ng China, binibigay yung isla natin doon sa China. Yan yung pinapalabas ng Administrasyong Marcos ngayon, mga kababayan. Ito, pag-uusapan natin. Bakit nasabi ng karamihan yan? Kasi nga, tinutukoy dito ni Bongbong Marcos na patungkol sa tukhang, patungkol dun sa pandemic, time yun ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, ina-assume na rin ng taong bayan na itong sinasabi niya na pumalakpak sa China, walang iba, si Pangulong Rodrigo Duterte ito. And then, the same time, mga kababayan, sino nga naman, wala naman talagang ibang bumabanat dito kay Bongbong Marcos. Dito naman si Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, at kanyang mga kalyado. At ito, pag-usapan natin kung sino ba talaga ang totoong pumalakpak kapag binubomba tayo ng water cannon ng China, mga kababayan. Ito, tingnan natin. Tandaan natin. At pag tignan ninyo hanggang sa huli ito, mga kababayan, kasi i-analyze natin kung ano nangyari dito. At ano ang ginawa ni Bongbong Marcos na kung saan nangyari itong mga ganitong mga kababayan. Okay, ito. Ito, speech ito ni Enrile, mga kababayan. In-explain niya kung nung umpisa nung nangyari dyan sa West Philippine Sea, sa Scarborough Shoal. Ito, pakinggan natin. Alam na po ninyo, nung ako'y nasa Senado, Senate President ako noon, inimbita ako ni President Aquino isang hapon doon sa Palasyo, doon sa cabinet room. Nung dumating ako doon, ako ang unang dumating. Pangalawa, dumating si Senator Trillanes. Pareho kami senador noon. Meron siyang ibinubulong sa akin na treason. Di ko naintindihan yung gusto niyang sabihin. Pagkatapos nung dumating na si Albert Del Rosario, kalihim ng Department of Foreign Affairs, at kasama niyang presidente, umupo sila. Binibriefing kami ni Del Rosario tungkol doon sa nangyari sa Scarborough Shoal. At mukhang nagkaroon ng alitan ang pangkat natin at ang pangkat ng China doon. Ngayon, sinabi ni Trillanes na nagpunta siya sa China at kinausap niya yung mga namumuno sa China tungkol doon sa bagay na sa problema na yun. Ako naman, bilang presidente ng Senado noon, tinanong ko sa kanya, anong karapatan mo nagpunta sa China? Yung ba ikusang loob mo lamang ang nagpunta ron? Sabi niya, hindi. Nagpunta ako doon, may authority ako. Sino nag-utos sa'yo na pumunta ron? Pagkatapos sumagot si Presidente Aquino, sabi niya, ako ang nag-utos sa kanya. Ito, mga kababayan, in-explain dito ni former Senator Enrile, mga kababayan, na kung saan nagkaharap na yung, again, time ito ni Pinoy, hindi, time ito ni Pangulong Rodrigo Duterte nung binulgar niya ito. Yet, nangyari yung pagharap ng Pilipinas at ng China doon sa Scarborough Shoal, time ni Pinoy, mga kababayan. Ito yun, explain niya na ano nang mga nangyari, yung mga sumunod na nangyari. Yun nga, si Antonio Trillanes pumunta doon sa China, nakipag-negotiate at hindi alam ko anong mga pinag-usapan doon. Most likely si President Aquino lang ang may alam at si Senator Trillanes, mga kababayan. Kasi nga, ito, tinanong niya kung anong authority ni Trillanes na pumunta doon at magkipag-usap. Ito, in-explain na, inamin naman ni former President Pinoy na siyang nagutos, mga kababayan. Again, ito, tingnan natin ito, mga kababayan. Tingnan niyo hanggang sa huli kasi explain natin kung bakit ngayon, bakit ganito ka-aggressive yung China, mga kababayan. Ito, pagtuloy natin. Sinabi ng Presidente Aquino na dahan-dahan, Mr. President, medyo masalimut yata sapagkat hindi natin alam kung anong mga pinag-usapan nila ni Trillanes doon sa mga kinakausap niya sa China. Kaya mag-iingat tayo. Pagkatapos noon, si Secretary Del Rosario, binigyan ako ng sulat ni Ambassador Brady natin sa China na nagrereklamo na itong si Trillanes ay binabay pa siya. Yung pala, si Trillanes ay pasok at labas sa China na tila hindi na dumadaan sa immigration dahil inuutosan yata siya ni Presidente Aquino. Kaya sinabihan ko sila na dapat huwag natin gawin yun sapagkat bansa ang nauukol dito. Nagkaroon ng mediation. Ngayon, ang mediator pala doon ay ang Amerika. Ang question ngayon na hindi ko masagot at hanggang ngayon hindi ko alam kung sino. So, ito na, mga kababayan, na explain dito ni Enrile, mga kababayan. Humingi ng tulong ng Amerika
Ang Amerika ang nag-mediate. Nagkaroon ng kasunduan dahil sa mediation ng Amerika na umatras bawat China at Pilipinas doon sa area ng Scarborough. Sinunod ng Pilipinas yung kasunduan sa ilalim ng mediation ng Amerika, pero ang China ay hindi sumunod. Ngayon, ang question ko, kung ang Amerika ang naging mediator, unang question, sino ang humingi ng tulong ng Amerika? Pangalawa, bakit nung hindi tinupad ng China ang kasunduan, umatras din siya? Bakit hindi man lang pinagsabihan ng Amerika ang China na tuparin niya yung kasunduan? Ang impression ko bagay, parang ginamit lang tayo doon sa bagay na yun. Ano man ang interest ang nauukol para sa Amerika, hindi ko alam. Pero gano'n ang impression ko. Hanggang ngayon, hindi ko masagot kung bakit yung mediator natin ay hindi tayo tinulungan para tumupad naman ng China para doon sa kasunduan na umatras sila. Kaya ngayon, sila ang nakapwesto doon, tayo nawala. Yan po ang natatandaan ko na pangyayari doon sa problema ng tinatawag natin na panatag, isla ng panatag. Okay mga kababayan, ayan, napakinggan nyo, klaro yan mga kababayan ha. O, in-explain na yan na kung bakit, ano nangyari? Bakit mas marami ng China vessels na nandoon sa Scarborough Shoal o sa West Philippine Sea mga kababayan? Kasi nga, nung una nagkaharap tayo dyan, umalis tayo. Tayo ang umalis. Iniwan natin yung lugar. Sinong nag-mediate? Yung Amerika, mga kababayan. Yun nga lang, hindi nga lang masagot yung katanungan na sinong humingi ng tulong sa Amerika para mag-mediate, mga kababayan, di ba? Kasi kung in the first place, mga kababayan, nandoon na tayo. Alam ng China na nandoon tayo at hindi tayo umalis, mga kababayan. Most likely, nai-insist natin or ayan, naipakita natin sa China na talagang atin yan. Okay? So, ano na mga kasunod? Yun na nga, yung time ni Pinoy, nag-file na sila ng, anong tawag doon? Basta may, doon sa international, na naglabas na ng resolution na sinabi, yan talaga ay atin, mga kababayan. Diba? Of course, atin naman talaga yan. Tama naman talaga yung decision. Ang problema lang nito, mga kababayan, in the first place, nung naglabas ng desisyon, naglabas ng dokumento na atin yung Philippine Sea, wala nang kasunod noon. Kasi, hindi naman pwede na, halimbawa, nag-file ka ng kaso sa kakilala mo. Tapos, ang desisyon ng korte ay guilty siya. Di ba? So, trabaho mo pa ba ang huhuli na nahuhuli doon sa kakilala mo na pinailan mo ng kaso? Of course, trabaho na ng korte yun. Na kung saan mag-instruct siya doon sa otoridad na huhulihin yung taong may sala na pinailan mo ng kaso. Hindi mo na trabaho yun, di ba? So, ganun dapat. Ang problema kasi, tayo ang nag-file ng kaso doon sa arbitration court, tayo ang nanalo, nagsabi sila na sa atin yung West Philippine Sea. Ang problema, gusto nila tayo ang mag-implement. Ba dapat sila yung mag-implement ng rulings nila? Dapat sila, mayroon silang authority dapat na kung saan paalisin nila yung China doon sa West Philippine Sea kasi nag-declare na sila na atin yun. Ang problema, pinalik sa atin yung responsibility na paalisin yung China. So parang nagiging useless yung result ng resulta ng or decision ng arbitration court, mga kababayan. At ito, mga kababayan, tingnan natin. Kung natatandaan nyo sa time ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan, na-maintain niya po ito na kung saan walang aggressive behavior itong China. Okay? Nandoon lang sila. Most likely, mayroong mga tabuyan. But most likely, kung wala akong matanda, ako personally, correct me if I'm wrong, wala akong matandaan na nagkaroon ng pangbombomba ng water cannon sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan. Kung meron man, i-comment nyo dyan na meron. Yet, compare ninyo ngayon sa time ni Bongbong Marcos, mga kababayan, halos every week, mga kababayan,
mayroong binobomba. At ngayon, kung sumubaybay kayo dito, yung mga China vessels mga kababayan, pumunta na sila ng Zambales, pumunta na sila ng La Union mga kababayan. Napalibutan na nila tayo. Okay? Kung napapansin ninyo. So bakit nagkaganito? Ganito, tingnan ninyo ha. Bakit nagkaganito? Ito mga kababayan, may kinalaman ito sa foreign policy ni Bongbong Marcos mga kababayan. Dito nagka-problema yan sa foreign policy. Bakit? Kung natatandaan niyo mga kababayan, anong ginawa ni Pangulong Rodrigo Duterte? Anong ginawa? Diba? Kung natatandaan ninyo, dahan-dahang humiwalay si Pangulong Rodrigo Duterte sa alyansa ng Amerika. Though hindi nga lang totally siya humiwalay. Hindi nga lang siya totally humiwalay, pero nagdahan-dahan siyang humiwalay, yet in public sinasabi niya na ayaw niya ng makipag-alyansa sa Amerika, mga kababayan. In public. Bakit? Anong ibig sabihin yan? Sa nakikita ko mga kababayan, technique yun ni Pangulong Rodrigo Duterte na para ang marinig ng China mga kababayan ay ayaw natin sa Amerika. Kasi mga kababayan, hindi magkasundo or hindi magkaalyansa ang China at Amerika mga kababayan. So ano nangyari? Again, sinasabi ni Pangulong Rodrigo Duterte in public na ayaw niya sa Amerika, yet silently meron pa ring connection tayo sa Amerika, meron pa ring alyansa. At the same time mga kababayan, sinasabi ni Pangulong Rodrigo in public na makikipagkaibigan siya sa China. Anong nangyari? Ganon nga, nakikipagkaibigan siya, nakipag-usap siya dito sa China, nakipag-agreement siya na may hatian doon sa kung anong makukuhang benefits doon sa West Philippines. Yan yung mga nangyari. Kaya, walang mga pangbobombang nangyari. Pambobomba ng water cannon doon sa mga mangingisda natin at sa ang tawag nito mga kababayan sa Philippine Coast Guard. Again, kung meron man, konti lang compared ngayon mga kababayan. Compare ngayon. Okay? So, anong gustong ipalabas ni Pangulong Rodrigo Duterte dito mga kababayan? Simple lang mga kababayan. Yung foreign policy ni Pangulong Rodrigo Duterte mga kababayan, ang purpose nan ay hindi para ibenta yung Pilipinas sa China. Which is ito yung sinasabi dito sa mainstream media. At ng ibang politiko na gustong siraan itong si Pangulong Rodrigo Duterte kasi nga in the first place, na-control niya ito ng mabuti. Okay? So yan yung pinapalabas na, binibenta tayo, nakikipag-alyansa sa China, hindi, nakikipagkaibigan tayo. Simpleng foreign policy lang po yun mga kababayan. Bakit? Para ilayo tayo sa gulo na kalaban yung China mga kababayan. Kasi nga in the first place, kapitbahay natin yung China. Kahit sabihin pa natin na tutulong yung US mga kababayan, anong assurance natin na by the time aatake yung China, nandoon yung US? Ngayon nga, binobomba yung Philippine Coast Guard natin mga kababayan. Anong ginagawa ng US? Nandoon ba sila para sabihan yung China nga na tigilan yan? Wala naman sila, di ba? O ito mga kababayan. Yun nga, ito, nilalayo tayo dito nung time ni Pangulong Rodrigo Duterte, nilalayo tayo, lalo na yung mga Philippine Coast Guard, doon sa gulo against China, mga kababayan. At ngayon, ng time ni Bongbong Marcos, mga kababayan, ano yung foreign policy niya? Nung una, sinasabi niya na kaibigan sa lahat, walang kaaway. Pero, anong lumalabas ngayon mga kababayan? Pinapakita ni Bongbong Marcos na ayaw niya sa China at gusto niya makipag-alyansa sa US lang. Diba? Ayaw nga niya makipag-usap. Ayaw nga niya makipag-usap sa China.
kung may makikipag-usap man, of course, yun yung Secretary of National Defense, yung inuutusan niya. Okay? So anong resulta nito mga kababayan? Kung napansin ninyo, kung ako yung China, mga kababayan, at ito, kakilala ko, nakikipag-alyansa doon sa hindi ko kaalyado, most likely, ang iisipin ko mga kababayan, na maghahanda ako na baka mayroon itong dalawang to, may plano ito na atakihin ako. So most likely maghahanda ako. Kaya ngayon mga kababayan, bilang paghahanda, ito yung nakikita ko, bilang paghahanda ng China, pinapalibutan na tayo mga kababayan. Nandun na sila sa Zambales, nandun na sila sa La Union mga kababayan. Hindi lang isang lugar ha, hindi lang isang lugar. Kasi nga, sa pakikipag-alyansa natin sa US mga kababayan, sa pakikipag-alyansa natin sa US, anong nangyari? Mayroong pinapapasok na natin yung mga militar ng US dito sa Pilipinas. Marami na dyan. At the same time, tinatanggap na natin yung mga armas ng US na ilagay dito sa ating bansa, mga kababayan. O kung hindi nyo yan alam, mayroon na. O, anong nangyari? Ngayon, dinideny ng Pilipinas na ginawa na tayong kampo ng Amerika. Ginawa na tayo ng kampo ng Amerika. Dinideny yan. Yet, of course, kung ikaw yung China, anong iisipin mo? Nandiyan na yung mga military ng US. Nandiyan na yung armas nila. Anong isipin mo? Of course, iisipin ng China na yung Pilipinas ginagawa na ng base or military base na ng US. Mga kababayan. Hindi natin sila masisisi na ito yung isipin nila. Of course, ako mga kababayan, hindi ko sinasabing dapat doon tayo sa China mga kababayan. Ang sinasabi ko dito na ang foreign policy ng presidente ay napakahalaga mga kababayan. Kasi hindi naman talaga yung presidente ang maapektuhan, tayo namang maordinaryong Pilipino, katulad ng mangingisda dyan sa West Philippine Sea, katulad ng Philippine Coast Guard mga kababayan. Kung ikaw presidente, niisip mo ito mga kababayan, na in the first place, ayaw ng China sa US, bakit mo hahayaan yung ayaw ng isang kapitbahay mo na lalapit siya sa pamamagitan mo? Katulad nito, ayaw ng China ng US, kapitbahay ng China tayo, Pilipinas. Malayo sila sa US. Yet, tayo, Pilipinas, hinayaan natin na yung US lalapit doon sa China. At the same time, inaalaw pa natin na magdala ng mga military, maglagay ng kanilang mga armas, mga kababayan. Mayroong missile, mga kababayan, kung hindi nyo lang alam. Tingnan nyo lang dyan sa mga balita sa YouTube, mga kababayan. Nandiyan na yan. Nakapwesto na yan, mga kababayan. Hinamo na nga ni Bongbong Marcos ang China na tigilan nyo yan dyan sa West Philippine Sea para ibalik namin ito. Kaso nga lang, ito, huli na mga kababayan. Paano pa yan aalis dyan? Alam nila nandyan yung armas. Diba? So ngayon mga kababayan, balik tayo sa katanungan natin ngayon. Sino ang pumalakpak habang binobomba tayo ng water cannon ng China? Si Pangulong Rodrigo Duterte ba at ang kanyang mga kalyado? Comment kayo dyan kung sino. Nakikita ko dito mga kababayan, ang Amerika yung pumalakpak dito. Kasi nga, lumalawak yung kanilang, sabihin nating base mga kababayan. Kasi again, technically, formally, hindi natin sinasabi na base na ito. Pero again, the fact na nandyan na yan, yung kagamitan nila, makonsider na natin na base na yan. So habang nagkakagulo tayo with China, yung US, I don't know, hindi natin alam, parang natutuwa pa ito kasi nga,
na in the first place, bibili tayo ng kagamitan sa kanila, magiging base yung Pilipinas, at most likely mga kababayan, yung oil na nandoon sa West Philippine Sea, na most likely yan yung target ng China, mga kababayan. Di ba? So kung magkakaguluman tayo, kahit may pangako yung US, mga kababayan, na tutulong sa atin, hindi natin alam talaga up to what extent yung tulong na ibibigay nila, mga kababayan. Ito, nagre-react na yung China, nagiging mas aggressive na kasi natatakot na sila na lumalapit na itong US na hindi nila kaibigan. And yet, tayo pa rin, mga kababayan, ay eto mga kababayan, si Bongbong Marcos hindi pa rin napansin itong ganitong mga pangyayari. Still, ang solusyon pa rin ni Bongbong Marcos dito ay palakasin pa raw yung pakikipag-alyansa sa US, mga kababayan. Anong magiging resulta nito? Of course, expect tayo na talagang magiging aggressive itong China. Kasi nga, bibili tayo ng armas ng US. Magpapapasok tayo kasi in preparation for the worst, mga kababayan. Hindi lalong dadamihan yan ng papalibutan tayo ng China, mga kababayan. Kasi, bakit? Kapag pinapalibutan nila tayo, para na rin pinapalibutan nila yung bansa nila, mga kababayan. Kasi nga, kapitbahay tayo eh. Magkapitbahay tayo ng China. Ito lang talagang masasabi kong parang nilalaglag dito sarili ni Bongbong Marcos, mga kababayan. Kasi, sinasabi niya na hindi tayo dapat doon sa mga taong pumalakpak habang binubomba tayo ng China. Yet ito'y nakikita ko, yung Amerika, yung pumalakpak habang binubomba tayo ng water cannon ng China. And yet, ikaw bilang Pangulo, bilang Presidente ng bansa, nakikita mo na ito yung problema, at unconsciously or parang indirectly sinasabi ng China na ayaw namin sa US, bakit nyo pinapasok yung US, pinapalapit yung US, yet lalo mong pinapalakas yung alyansa mo. Okay? So, tingnan nyo yan, mga kababayan. Correct me if I'm wrong. Comment kayo dyan, mga kababayan, kung mali itong sinasabi ko. Kasi klarong-klaro na ito na talaga ang target na talaga para sa akin, mga kababayan, itong ginagawa ng China, preparation nila ito, depensa. Kasi nga, nalalaman nila na lumalapit na yung US na ayaw nila, na hindi nila kalyado. Ganito din yung nangyari sa Ukraine, mga kababayan, at sa Russia, na kung saan pinapalapit ng Ukraine yung mga bansang ayaw ng Russia. Comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito. Ito sinasabi ni Bongbong Marcos na galit tayo sa mga taong pumalakpak sa China. US yung pumalakpak habang binubomba tayo. Di ba? Anyat nakipag-alyansa ka sa US. Edi, sinong nilalaglag mo? Edi, sarili mo. Di ba, mga kababayan? Comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo. So, dito lang po muna tayo. And then, paki-like and share ng video natin. Then, comment kayo dyan, mga kababayan, kung ano sa tingin nyo dito sa analysis natin, mga kababayan. So karamihan sa atin walang pakialam sa foreign policy ng isang Pangulo, yet ito yung napakahalaga. Isa sa pinakahalagang role ng Pangulo, mga kababayan. At ito na nga resulta, mga kababayan. Again, ayaw ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipamigay yung isla natin, mga kababayan. Ang gusto lang niya ilayo tayo sa kapahamakan at sa gulo, mga kababayan. Unfortunately, pinapalabas ng ibang politiko, pinapalabas ng mainstream media
na ginawa tayo ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang tuta ng China. Yan yung pinapalabas nila. Para magali tayo doon sa China, mga kababayan. At kay Pangulong Rodrigo Duterte. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Then, like and share ng video natin. And then, subscribe na rin po sa channel. Okay? Maraming salamat sa lahat. Magandang araw sa inyo.